Sa pagre-renew ng ating license, security license, ano po, dapat po talaga naka-advance po tayo. Kasi alam po natin, ah, minsan nagkakaroon ng mga problema yan. Kasi may mga tanong din sa atin, Sir, ang tagal na po yung aking license, hindi pa po nare-release. Ano po ba tayo? Siyempre, pinaprocess po yan. So, ganito po yan. Kung tayo magpa-process ng license natin, lalo kung pa-expire na, di ba ang nasa policy kasi is 60 days or 2 months bago mag-expire yung license natin, dapat po nare-renew na yan. Dati pa po yan. Dati 2 years lang. Ngayon 5 years na. So, ibig sabihin, kung i-advance natin ng pag-renews, baliwala din eh. Kumbaga, hindi naman sayang. Kasi hindi ba nangihinayang? Sabihin, kailangan tutok ba? Yan ganyan eh. Kasi minsan pa nga, 1 month pa mag-expire na, hindi pa nire-renew kasi gusto nila ma-release yan. Yung talagang gamit na gamit. Parang ganon, di ba? So, ang tanong dyan is ganito. Kung halimbawang tutok ka na mag-renew, nagkakaroon ng mga problema yung system ng social, hindi natin alam kung ano mga eventualities. Siyempre, hindi naman i-ano ka niyan, papabura na kailangan advance talaga kasi depende sa setup nila at depende pa rin ano yung policy na ilalabas nila dyan. Kasi ngayon hindi ko lang sure kung pinapayagan pa ngayon kasi sabi ng iba hindi na pinapayagan. Yung nagre-release ng certificate na pinaprocess mo na yung license mo despite hindi pa nare-release. So, dati kasi may certificate pag ang may problema is ang krame. Kung sila yung nagkakaroon ng problema, yung system nila nagsi-shutdown, mga ganyan. So, pwedeng bigyan kasi naiasikaso mo na siya mga 2 months pa bago mag-expire since na pa-release na, hindi pa rin lumalabas, mag-expire na. Binibigyan before. Hindi ko lang sure ngayon kung pwede pa yon kasi sabi, hindi na raw. Hindi pa ako nakakapag-check kung talagang hindi na pwede. Kaya nga, bakit kailangan pa natin pumasok sa ganon? Siguro mga 3 months bago mag-expire, asikaso nyo na. Kasi ako last year, mag-expire na yung license ko ng March, I think, April, mag-expire. 2024, mag-expire yung license ko ng April. 2025 ng April, mag-expire yung license ko. So, ang ginawa ko, inasikaso ko na siya December pa lang. So, December January, February, March, April, 4 months. So, February, na-redesign license ko. So, 2 months pa bago mag-expire license ko, may bago na akong lisensya. Ayoko kasi yung kinakabahan eh. Kung ba kanya-kanya pa na, pero ba't ayaw natin lumagay dun sa safety ka na? Di ba, hindi mo ma-release yan, ang tagal pa, okay lang. Hindi yung kakabaka, baka ma-floating ako, ganyan. Paano kung dumating ang time na expire ka na, hindi ka pa nakarenew? Din laki ng problema niyan. Pwede kang ma-floating at the same time, hindi ka na mabalik ng agency mo. Kasi violation mo yan eh. Alam nyo ba, violation yan yung hindi mo na-renew ng maaga, tapos na inabutan ka ng expiration ng license mo, hindi ka pa naka-renew, tapos paano yung duty mo, tatanggalin ka. Kasi makikita doon yung negligence natin eh. Akala natin simple lang. Ako sa aking pananaw, kapag ganyan ang mga guard, dapat talagang tinatanggalan ng duty yan, or unless case to case basis na may pero hindi yan ipapasok sa emergency. Kasi napipredict mo yan eh, na ganito expire na, di ipag-ipunawan, di ba? Wala akong pang-renew eh. Alam mo, mag-expire na yan. Dapat pinag-iipunan mo. Imagine mo, ngayon 5 years na. Dati 2 years. Di ba? Ngayon 5 years na. Hindi mo pa mapag-ipunan yan. So, hindi pasok sa emergency yan. Dapat pinaghahandaan po talaga. Kaya nga, ang gawin po natin, para hindi tayo umabot sa ganyan, yung magre-renew pa kahit 4 months, pwede na sikasuin nyo na. Lalo kung kasi noon, December, di ba, inasikaso ko. Siyempre, mga ball, mga 13th month pay, may mga pera tayo. Inano ko na sa license ko. Para at least wala na akong problema. Darating ang 2025, wala na akong problema. Di ba? February parang na-redesign license ko ng 2025. So, safety. Kaysa naman ganun, mahihirapan ka, ikaw din magsasuffer niyan. Baka mawala ka pa ng trabaho, di ba? Dahil na-expire yung license mo. So, ugaliin po natin yan pagdating sa license natin. Kasi, ito yung pinaka-passes natin eh. Di ba kaya nga lisensya eh, bago ka mag-perform because of your license. So, pakalagahan po natin yan. Huwag natin hayaan. Ngayon, kung hindi pa nare-release yan, yung tanong ng iba, ano daw gagawin? Maghintay po tayo, mag-double check tayo. Kasi hindi hawak yan na nagpa-process. Nasa social po lalo ngayon, per month, talagang maraming activities ngayon ng mga kapulisan, yung mga big boss nila dyan na nagpipumi per month. Siyempre, nagkaroon pa ng mga rally-rally. Kaya nga pag mga per months, medyo busy talaga ang mga ano niyan, di ba? Nagkaroon pa tayo ng yung araw ng patay, syempre mga busy mga kapulisan yan, di ba? Ang daming inaasikaso rin ng mga yan. So kinakailangan talagang i-advance mo na yan para wala kang burden. Hayaan natin mga 4 months bago mag-expire, ano ba naman yun? At least safety ka.
Ang laki na ng kita ng license mo na yan within 5 years. Di ba? Huwag mang hinayang. Kasi iba sobrang hinayang, lalo ito napapahamak. Huwag pong ganun. Advance po natin palagi. Kaya kung hindi pa na-release yung iba na nagtatanong sa'yo, maghintay po tayo, i-follow up mo po. Ha? Kaya kailangan i-check niya. Kaya ako, may card ako ngayon, nasa Krami, nagpapacapture siya. Inabot din siya ng expert ng license niya, pero may certificate na ibinigay. Diba? Kaya hindi natin i-double check nyo rin po yan sa Krami kung talagang yung binibigay na certification prior dun sa hindi pa na-resign license kasi nga nagka-problema sa kanila, pwede kang mag-duty dahil meron kang certification, i-check din po natin. Ano po, para po hindi nagkaka-problema. At lagi natin tandaan yung mga lisensya natin na na-expire yan, hindi pasok sa emergency yan, advance po natin pag-ipunan para ma-renew natin ng mas maaga.